Halimbawa po sa isang mangangaral, lalo na sa isang mangangaral. Kung nangaral ka ng ilang taon, ng dekada yan, tapos nakagawa ka ng masama, sa palagay niyo po ba, kapag tumayo ka ulit at nagtalakay ng isang paksa, may maniniwala pa po ba? Di ba? Wala na. Yun yung sinasabi nila na sa 100 na ginawa mong masama, tama, rather, sa 100 na ginawa mong tama, kapag nakagawa ka ng isang mali, wala na, kapintasan na po yun sa akin. Kaya bilang isang mga Kristiyano, paalala lang din po na panindigan po natin kung ano yung sinimulan natin, kung ano yung responsibility na ibinigay sa atin. Kumbaga, nandito na din naman, gampanan natin kung talagang gusto natin yung buhay na walang hanggan, na yun naman talaga yung objective natin kung bakit na nandito. So, ayun lang po, no? At sana sa susunod na linggo, ang alam ko is isa pa rin sa amin na mga mangaral yung tatayo yung hindi ako magkakamali. Sana kung ipagkakaloob ng Panginoon, na maayos yung pakiramdam, baka next week po, baka ako yung tatayo. O kung gusto ni Brother Nico, dalawa kami, pwede naman po yun. Ano po? Kaya salamat po sa pagsagit, Brother Jason, sa araw po. Ayan. Bago tayo dumako sa pagtinom sa saro at pagpuputol-putol ng tinapay, umawit po tayo sa hymn number 296. In remembrance of me, eat the unleavened bread. Ready? See. In remembrance of me, eat the unleavened bread. Tis my body that was broken.
umaga po sa inyo lahat. Pagpatuloy po ang konting katahingan po para po sa pinakasentro ng pagbibigay galang po sa pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo. Papasahin ko po mga ilang talata po dito sa aklat ng, sa banal na sulatan, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 25. Ito po ang nasusulat at sinasabi, samantalang siya'y kumakain, sumampot siya ng tinapay at ng kanyang mabasbasan ay kanyang pinagputol-putol. Ibinigay sa kanila at sinabi, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Siya'y kumapot ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat, ay binigay niya sa kanila at mula nooy uminom silang lahat. At sinasabi niya sa kanila, ito ang aking dugo ng tipan na bubuhos para sa marami. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon at inumin kong panibago sa kailan ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, makapangyari sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga biyayang pinagaling po sa amin na mga araw po ito. At pagpatuloy po mga biyayang pinagaling po sa amin susunod po mga araw. Panginoon, nandito kami sa harapan na handa po natin ang aming mga sarili namin sa pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo. Kakain po kami ng tinapay na walang budura at iinom ng katas ng ubas. Ito po ay sumisimbolo ng katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga bagay na masama na hindi po gagawa ulit ng mga bagay na masama dito po sa ibabaw ng sanlibutan. Gagawa na po kami ng kabutihan na mula po sa inyo ayon po sa kagustuhan at utos niyo po, Panginoon. Ito ang sinasabi niya. Dalangin sa pangalan sa bugtong na anak ng si Kristo Jesus ng aming tagapagligtas. Ngayon po at magpakailanman. Amen. Talakan naman po tayo sa para tumabalan. Pamasahin po ulit dito po sa pananasalatan dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2. Ito po ang nasusulat na sinasabi. Ngayon, tungkol sa ambangan para sa mga banal, ay gawin din ninyo ng gaya na aking tinagubili sa mga iglesia sa Galatia. Ting unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magpuput at maglaan ayon sa kanyang mga kaya upang wag na gumawa ng mga bagal pagkalinggo. Baba pong pinamamahagi pa ang bagal, buksan po dito po sa himnalyo sa page 68 po. Nakatayin po natin yung at saka pahuli po yung pang-apat.